rejected the law of Moses died without mercy. There is no mercy under the law. The law is hard and the law is unbending. Ito'y iniukit sa bato, matigas. Kapag sa araw ng Sabat, nahuli ka, pumulot ng panggatong, death penalty. Kapag anak ka, nasuwail sa magulang at isinumbong ka ng magulang sa mga matatanda ng panahon yon, death penalty. Napakabigat ng parusa, sapagkat yon ang hinihingi ng kautusan. Now, let me ask you two personal questions. I want you to answer this. One, is it fair to receive what you deserve? Tagalog, patas lang ba na matanggap mo kung anong marapat para sa iyo? Is it fair? Fair for everybody, right? Okay. Next question. Do you want God to be fair with you? Balikan natin yung first question. Is it fair to receive what you deserve? Yes. My question is, do you want God to be fair with you? No? I thought you want fairness. You see? This is where confusion comes in. Sabi natin, mga kapatid, kapag tinatanong natin ang ating sarili, is it fair to receive what you do not deserve? You say yes. Pero nung tayo nang tinanong, do you want God to be fair with you? Sabi mo, no. If you say no, you have to receive grace. Kasi yung grace lang ang magsasalba sa iyo para wag mong matanggap yung marapat para sa iyo at matanggap mo naman yung hindi marapat para sa iyo. That is why grace is amazing. The only thing that can triumph over judgment is mercy. Inabot niyo pa po ba yung panahon ng electric chair? Yung pong sila elektrika? Probably some of you na nakikita ko yung mga manipisang buhok at mga tinang buhok. Isa, inabot namin yan na alam niyo po ba na isa lang ang pwedeng tumigil sa electric chair? Isa lang. Isa lang. Kapag kumiliring yung telepono, bago mag alas 3, kahit 1 second bago mag 3, kasi ang execution 3 o'clock eh. 3 o'clock PM, ibababa yung switch. Sisira elektrika, yung kriminal. Pero pag nag-ring ang phone, 1 second, nag-ring yung phone, sinagot. At ang sabi po ng tao sa kabilang linya, hold the execution. Order yan, hold the execution. Yun po mga kapatid, ay karapatan lang ng presidente. Walang taong may karapatan. Nakatadhana po yun na yun ay pwedeng gawin. Dahil ang presidente ay binigyan ng right to pardon. Meron siyang karapatan patawarin ang sinuman na gusto niyang patawarin. Now listen, my dear brothers and sisters. Kung walang tumawag, tuloy ang execution. Ang sabi po dito sa verse, James 2:13, mercy triumphs judgment. Tumawag. Hold the execution. Mga kapatid, tayo ang nasa electric chair. Tayo ang i-execute. 1 second bago ibaba ang switch. Long distance galing sa langit. Tumawag. Hold the execution. Bayad na ang kasalanan ng tao niyan. Shout amen! Shout amen! Kaya nasalba tayo. Tayo ang dapat i-execute. Tumawag ang langit, huwag nang ituloy sapagkat binayaran na ng aking anak ang kasalanan ng taong yan. Pinatawad na. Gracia! 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 Shout amen! Mercy is unfairly good because you do not receive the punishment that you deserve. Mercy. Yung awa ng Diyos sa atin. Kaya man nagpe-pray, Lord, kaawaan mo kami. Hindi mo alam ang ipinagpe-pray mo. Naawa ng Diyos sa atin. Isinuko na ng Diyos ang kanyang anak. Ipinanganak ng unang Pasko, namatay sa krus ng Kalbaryo ultimately upang akuin ang kasalanan at ang parusa ng ating kasalanan at sa kanyang awa tayo'y naisalba. Kaya hindi ka na parurusahan ng Diyos dahil inako ni Kristo ang parusa ng ating mga kasalanan sa awa ng Diyos. Shout amen. Mercy is unfairly good. So is grace. Grace is unfairly good because you receive the blessing you do not deserve. Yang dalawa pong yan. Ito ang nauna. Binigyan muna ng mercy, tapos ibinigay ito para ma-enjoy mo ang grace. Hindi mo ma-enjoy ang grace unless mercy is given. Ang parusa ang para sa atin. Pero hinold ang parusa dahil inako ni Kristo ang parusa. Yung parusa natin, inako ni Kristo. Ganito ang nangyari sa krus ng Kalbaryo para maintindihan natin. Christ was unfairly condemned on the cross. So, we can be unfairly blessed in life. Sa krus, sino ang dapat nakapako sa krus? Tayo. Ang kapera ng kasalanan ay kinuha niya yung ating pwesto. Tapos, ibinigay niya yung upuan sa tabi ng Ama para sa atin. Yung nangyari po sa krus, mercy. Yung pag-upo mo sa tabi ng Ama, grace. Because you will enjoy the blessing that you do not deserve because of what Christ did on the cross. Skandalous ito sa paningin ng maraming tao. Pero para sa ating nakakaunawa ng grasya ng Diyos, we always say, wow, amazing grace. Salamat sa grasya, salamat sa biyaya, salamat sa awa ng Diyos. Amen.
You will forever enjoy the grace of God, not only here but also over there, because of the mercy of God. Thank God for His mercy. Thank God for His grace. Now, let me close by giving you the life application. At least we know what to do after the service, learning the truth about grace. Number one, wear your blessing with humility. Wag na wag mo ikakahiya ang pagpapala ng Diyos. Advertise the blessing of God, but with humility. May pagpapakumbaba, pero wag mo itatago. Hindi nilayo ng Diyos na pagpalain ka at itago ang pagpapala. Nilayo ng Diyos na pagpalain ka para maging advertisement ka ng kanyang grasya, para malaman ng mga tao sa paligid mo ng mga na kay Kristo ay pinagpala at pinaburan. Let them know. Minsan pag ginawa ko yan, baka may mga magagalit, may mga maiinggit. Sa 10 tao, 3 ang mainggit, 7 ang matutuwa. Hindi mo ba gagawin yan? Alang-alang doon sa 3 nainggit at hindi mo gagawin doon sa 7 matutuwa? Mas marami pa rin ang matutuwa. Sapagkat maraming tao ang natanggap na pagpapalay katulad din ng sa iyo. Sapagkat pinagpala tayo para ipakita sa mundo ng sino man na kay Kristo ay pinagpala. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. So wear your blessing with humility. Let the people see. Let the people know. Tell them the story. Kung paano ka pinagpala ng Diyos. Kung paano dati wala kang bahay, ngayon meron ka ng bahay. Dati maliit ang bahay mo, ngayon malaki ng bahay mo. Sa trabaho mo na-promote ka, ang tagal-tagal ka nagtatrabaho sa first floor, ngayon inakyat ka sa second floor. What a promotion. Praise God. Tell them the story. Kwento mo na walang nagkakagusto sa iyo, ngayon may asawa ka na. Tell them the story. Para malaman nila na totoo ang pagpapala ng Diyos. Palakpakan si Lord. Wear your blessing. Number 2, never downplay God's favor in your life. Never downplay. Pag sabi, may pagpapala, maliit lang to, maliit lang. Dina-downplay mo. Makinig po, walang maliit na pagpapala. Wala po. Pag sinabi mong maliit na pagpapala, minamaliit mo ang tinapos na gawa ni Kristo. Eh, maliit lang naman talaga ito eh. Hindi yan maliit. Bakit? Malaki ang ibinayad ni Jesus para matanggap mo ang pagpapala na yan. Ang halaga ng pagpapala ay nakadepende doon sa presyo. Ang presyo ng pagpapala mo ay ang buhay ni Kristo. Sabi mo, maliit lang na pagpapala to. Sa tingin mo. Pero sa tingin ng Diyos, hindi. Dahil hindi mo makukuha yan kung wala yung biyaya ng Diyos. Kaya lagi mong mamalakihin ang biyaya ng Diyos. Walang maliit na pagpapala. Never downplay God's favor in your life. Number 3, never ever think you deserve the blessing. You don't. Kapag tinukusukan ng job, oh, you deserve that. You work so hard. Meron ka magandang vacation, you deserve that. You work so hard. You're driving a nice car, you deserve that. You have been a good father. You've been a good mother. You deserve that. Always say, no, I don't. I do not deserve anything in this life. If there is one thing I deserve punishment. But thank God, He took my punishment. And what I enjoy today, I don't deserve it, but I enjoy it anyway. Salamat sa grasya ng Panginoon, araw-araw ng ating buhay. Amen? Remember, unmerited and undeserved and unfair. 3 words, undeserved, unmerited, and unfair. Because grace is truly unfair. Think of this, mahaba ang pila. Nandun ka sa dulo ng pila. Tinatansang mo na bago ka makarating doon sa dulo, aabuti ng 3 oras. Then biglang may lumapit sa iyo, sir, come here. Bigla kang dinala sa harap. Wah. Favor po ba yun? Pero it's unfair. It's unfair. Lahat kami nagtsaka rito na nakapila. Kaya, yung mga tao nakatingin sa'yo, kung nakakamatay lang ang tingin, patay ka na. Napakasama ng tingin sa'yo ng mga tao, grabe! Oh, pero ang tanong, is it fair? Mula doon sa nasa dulo ka, dadaling ka sa harapan, tell me, is it fair? No, it's not. You like it? Ay. Ibig sabihin, it's unfair, but it's good. It's unfairly good. That is what grace is all about. Unfairly good. Amen? Praise God. God is good. All the time. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Basahin natin. Malakas, sabay-sabay. Ito pong application. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. You don't. I don't. We don't. Blessing lang talaga yan ng Panginoon. Remember, the big idea is, in Christ, I am unfairly blessed. Are you in Christ? Are you blessed? Unfairly blessed. Because Jesus is the grace of God. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you the opportunity who are watching this broadcast, the opportunity to receive the grace of God and enjoy the unfairly blessing that He wants for you to enjoy in this life, in your many years of your life. Talagang gusto ng Panginoon yan para sa iyo. So kung nais mong tanggapin na Panginoon sa iyong puso bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, taas mo ang iyong 2 kamay at manalangin tayo ng pagtanggap. Samahan po natin ang ating mga bisita sa ating pong
broadcast. Everybody, sa loob ng bulwagan na ito, taas natin ang ating dalawang kamay. Manalangin po tayo ng pagtanggap. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayo natin magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Of course, mula po dito sa EMI, nais namin batiin ang sino man tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. We would like to say from our hearts here, welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome. Welcome. We are so happy for all of you. Tayo po'y dumako sa gawain ng banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po'y taas ang ating dalawang kamay at tayo po'y sumunod sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinikis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng masusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinitiklara. Ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Isang beses pa, mga kabiyaya, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? One more time.